Hi guys, it's still me, Lai, and now I'll be sharing with you the part 2 ng aming day 1 doon sa Bali, Indonesia. I will still be sharing with you yung aming mga itineraries after namin pumunta ng Bali Zoo. And yes, I need to cut it into 2 videos kasi maraming kaming pinuntahan ng day 1. So guys, here is the day 1 part 2 ng aming Bali trip. So after namin mag-Bali Zoo, we went to Aloha Ubud Swing, and then we need to pay 400,000 rupiah, siguro that's around 1,800 pesos, to enter the place at makapag-picture kayo sa 8 swings at 2 nest. And if you want to spend more, pwede kayong mag-rent ng gowns or mga long dresses for 250,000 rupiah. And then for pictures, pwede nyo naman gamitin yung mga personal phones nyo. Or you can ask for soft copy ng mga pictures ninyo from them for 200,000 rupiah. Next stop is Ubud Market. This is the center talaga ng Ubud, kung saan maraming cafes and restaurant. And there, dyan kayo bibili ng mga souvenirs nyo, pero kailangan magaling kayong tumawad. Parang Pilipinas din naman. And then, next stop is yung Ubud Grand Palace, kung saan pwede kayong magstay para panoorin yung dance, pero sa amon na case wala na kami naglantaw kay hapon na, and then we have 2 hours pa na biyahe pabalik ng Kuta. So what we did is pumasok lang talaga kami ng palace, and then nagpa-picture, and then we just enjoy the place. Because as you can see, yung Ubud kasi para siyang Dumaguete here in the Philippines, kung saan maraming talagang nagsuscooter. Because in Bali, pwede ka mag-rent ang scooter para pag gusto, kaya kung diin mo ya gusto magkadto. So this is what it looks like inside. May mga area pa na parang kino-construct or parang nire-renovate. So maganda naman siya yung area, malinis. And mafe-feel mo talaga kung paano nila i-reserve yung kanilang culture. So gusto mo magpa-picture, kailangan lang mo gina maghulat. Kaya mo gina magpa-picture sa mga areas kung diin ka mo magpa-picture dapat. Wala lang, ginagkapit-up mo lang katoko mo. Next na magiging katuan is ang Pura Desa. Lapit lang man na siya sa may Ubud Grand Palace. Pwede mo lang siya malakad, mga around 7 to 10 minutes lang ilakalayon. So while on our way pakato sa may Pura Desa, syempre, sa tupad or sa entrance ng Pura Desa may Starbucks coffee. But because we had our coffee na, so wala na kami nangapi, kaya bloated na ginangamang tiyan. So napusit na lang kami pagsulot sa Pura Desa. Pag kailangan mo mag-ilis, it doesn't mean kailangan mo ubahon yung bayo. Pero kailangan mo na siya isugpon ang the rope, and then may headband, pero wala sa bayan. And then on our way home, naghapit kami diri sa UC Silver and Gold, kundi baligya sila sang silver and gold jewelries. So pagkato naman almost 9 PM na, nakasulod man kami pero more on sightseeing na lang. Why na kami kakita sang gold ng mga jewelries, mga silver jewelries na lang ang amon nakitaan. After that, while on our way home, nagpamangkot ko sa driver kung ano ang ilang street food. Because I thought, like here in the Philippines, may mga delicacies man sila per place. So the driver recommended for us to try the babi guling. Sa English, suckling pig. Here in the Philippines, lechon de leche. So we went to this place. As you can see, kadamo isang tao, wala kami dagay kakaon, although gusto kita na i-try. But okay naman lang, wala kami kakaon na. So we ordered for take-out na lang, nag-wait kami sa line, and we ate our food sa hotel, and unfortunately, hindi lang guro kasako sa pagkaon nila, kay pagkaaga, bloated makugyapon. So after we get our order, nag-proceed na kami sa car para kapuli na kami sa amon hotel. Ito kadamo pa na sa lakyan that time, kaya tungod damo gid kakaon sinang area. So unfortunately lang gid, hindi lang giguguro kasako sa ila pagkaon. So that's our driver, also our tour guide for that day. So that's it for day 1 ng aming Bali trip. Bye-bye!